Ang pinakamahalagang tanong po sa mga kababayan ho natin, gusto ba natin ng pangalawang pangulo na gumagawa ng pagbabanta laban kahit kanino? More importantly, laban sa Pangulo ng Pilipinas. Yan ba yung gusto nating Pangulo sa 2028? This is Truth on the Line. At pag-uusapan po natin siyempre yung mainit na topic of the day, yung ongoing impeachment trial. We're going into the third week, Congressman. Assessment niyo muna, general assessment, the first 2 weeks. Ano po yung masasabi niyo? Yung po nga prosecution, very ready to rest our case on the threats article. Inaantay na lang po natin yung pong pagsalang kay NBI Director Melvin Matibag sa susunod pong linggo para buuin po yung complete picture nung pong pagbabanta na ginawa po ng ating pong Pangulo laban sa ating pong Pangulo at sa kanya pong pamilya. Meron kayong na-post na statement na medyo nagustuhan medyo nag-viral na yan na lang ba, is that all you've got? No? Ano yung assessment nyo sa performance ng prosecution? Kasi syempre, iba din yung sinasabi ng defense. Well, sinubukan mo talaga nilang wasakin yung kredibilidad nung pong dalawang witnesses po natin, no? Si Mr. Kalilong at saka si Attorney Lotok. Pero hindi ho nila ito nagawa kasi they were basically just focusing on the document discrepancies, no? Pero ang kailangan pong wasakin doon, yung pong fact ng pagbabanta ng atin pong pangalang Pangulo laban sa Pangulo at sa kanya pong pamilya. That particular fact, yung pong pagbabanta, unblemished po yung pong bagay na yan. So, they focused on the document discrepancies, pero extraneous po yun doon sa main issue ng pong threat against the President and his family. Nabanggit ko kanina na mainit na topic tong impeachment, pero actually, merong mga nagsasabi na, Congressman, nalalamig na daw sila sa panonood Kasi nagiging over-judicialized daw yung discussion at nabanggit nyo na nga yung document, pati yung pagbubusisi na ganyan, yung sobra-sobrang pagbubusisi, pinupuna ng ibang tao na bakit naman daw ganon, sobra-sobrang detalyado, sobra-sobrang legalese. Ano po yung sagot niyo sa ganon? Kasi both sides yan Yeah, I think for the most part, mas kabilang panig po yun, yung pong pagtitiyak ho doon sa mga dokumento. Pero ang totoo naman ho, and to be fair to the defense, karapatan naman po nila na maglatag po ng pamamaraan kung paano ho nila tutulungan. More importantly, isasalba yung kanila pong kliyente. So, pinapabayaan lang po natin silang gawin yon for as long as, syempre, pasok pa rin ho doon sa relevance, materiality, at hindi ho nanglilin lang ng atin pong Senate Impeachment Court at ng atin pong mga kababayan. Meron ding mga nagsasabi, kasama na yung Associate Dean ng UP College of Law. Both sides daw nawalan na ng parang nalilihis. Kasi sabi nila nga, yung mga abogado, sabi nila hindi naman to completely legal proceeding It's political, it's an impeachment. At saka ang pinag-uusapan lang naman daw dapat, although yung onus dito is more on the defense, dapat daw pinag-uusapan is the person fit for the office. Hindi lang daw whether you're not judging kung krimen ba to o kundi pwede pa bang magpatuloy na Vice President si Sara Duterte? Ano naman po yung sagot niyo sa ganon? Tama naman ho yan. Kasi, for example, dun sa threats ho, ang pinakamahalagang tanong naman ho ay hindi kung merong contracted killer. Kasi, ang pinakamahalagang tanong po sa mga kababayan ho natin, gusto ba natin ng pangalawang Pangulo na gumagawa ng pagbabanta laban kahit kanino? More importantly, laban sa Pangulo ng Pilipinas. Yun yung unang tanong. And more importantly also, yan ba yung gusto natin Pangulo sa 2028? Gumagawa ng pagbabanta laban sa mga Pilipino. So, mahalagang tanong po yun kasi
the Vice President herself had stated that she wanted to be president in 2028. No? So, kailangan po siyang masukat on that particular standard. And ang pagtingin ho natin, yung pong pagbabanta per se constitutes betrayal of public trust. Kasi nga, is this the type of leadership that we would want to have in our nation today? Yung kampo nila sinasabi, yung Vice President is, ilang beses lang naman niya sinabi, pero yung tatay niya, mas malala pa yung mga ginawa ng presidente. At mas marami mga PI, mas marami mga threat, and he actually carried on. No? Yung basta nag-threaten yun, may mga, hindi naman siya yung pumapatay, pero may mga sumusunod na nagkakapatayan. Ano yung tingin nyo sa ganung argumento? A non sequitur ba yon dito sa kaso? Hindi naman ho, actually, tinatahi po niya yung pong mas malaking laban ng mga kababayan ho natin doon sa kultura po ng pagbabanta at pananakot. No? Kasi tama ho kayo, ang nagsimula naman ho itong kultura ng pagbabanta as far back as the presidency of former President Rodrigo Duterte. And ang tanong sa atin po ngayon, gusto ba nating wakasan ito? Kasi ang totoo, hindi lang naman ho sila yung gumagawa ng pagbabanta. Yung pong mga supporters ng atin pong Pangalawang Pangulo, gumagawa rin po ng pagbabanta doon sa mga katunggali ho nila sa politika, kahit sa social media at sa iba pang mga forma. In fact, tayo nga ho, hindi ba? We had pushed back against a local councilor that made threats online to us, no? And we are subjecting the person to legal proceedings in various offices.